Sa last day mga kababayan ng filing ng Certificate of Candidacy, umabol pa po si TV host Willie Revillame sa pag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Gusto nang tumakbong senador. Na-inspire siguro ni Kibuloy. Nauna si Kibuloy na nag-file. Maya-maya, nag-file na rin po si Willie Revillame. Talaga niya, Mr. Marabilia. Phenomenal po ngayon. Napakaraming celebrities ang gusto nang maging mga politiko lahat. Tingnan ninyo mga kababayan ng mga... Ang dami-dami na po. Celebrities, personalities running in 2025 midterm elections. Yung iba na mga celebrities, sabi ng iba na mga observers, ito nga anyang mga artista kasi, nangawala ng trabaho. Ang karamihan nawala ng trabaho, wala ng project, wala ng pelikula. So, ginagamit nila yung kanilang kasikatan pa before na tuluyan ng malaos. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yung iba dyan niya, hindi pa manlaos. Yung iba po, tulad ni Tito Sen, hindi pa manlaos. Pero karamihan dito, wala man projects na. Si Willie Revillame, hindi pa manlaos. Si Vilma Santos, bumalik mga kababayan. Ang iba, mga incumbent, ginawang pullback po yung pagiging politiko. And worse, mga kababayan, pati si Bicoy, si alias Bicoy po, yung taga rito sa amin, yung testigo ni Trillanes, remember si Bicoy? Nag-file po para senador. Yan po si Bicoy. Tumakbo na rin mga kababayan para senador. Si alias Bicoy, talagang matindi ngayon ang magnet ng politika. Kung sino-sino na lang po ang gustong tumakbo. But anyway, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating mga kwento mga kababayan sa politika kasi ngayon, last day ng filing. Kaya umabol yung mga gusto daw maglingkod. So yung mga latest na nag-file ngayon, si Kiko Pangilinan nag-file na rin po. Si Marcoleta, si Vica Rodriguez, tapos ito mga kababayan si Willie Revillame. Noon, sabi niya, hindi siya ready na tumakbo sa pagkasenador kasi mahirapan niya yung walang alam. Ngayon, may alam na.
nagdesisyon na po mga kababayan na magsenador, o di ibig sabihin ready na siya. O di ba? Ito mga kababayan, pakinggan natin yung press con, ay yung interview sa kanya ng media, tapos yung statement niya. 2 minutes introduction. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako po ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado, nagsisigawan ngayon doon yun. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-peray muna, walang putukan, at walang wheel of fortune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda makatanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanino mong galing? Tagalog na lang para mas maintindihan natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Pahiram po ng microphone. Go, Rhea. Hi sir, good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, Over here, sir. Willie na lang, huwag lang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pagpalarin at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik like the Senator Tito Soto na may Itbulaga pa rin. Yun lang. Okay. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pero ang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years. Tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan. Wala ako sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas tungkol sa batas na mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan. Yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot.
Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Tapos sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys, or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin, especially you're running as an independent? Well, hindi ako pwedeng mag-desisyon yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh, yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas, makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain eh. Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip nila ay kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila napapansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, yung gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20% parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ako, maupo ko sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, para kung bibili ng gamot. Parang tumatagal ng buhay na mahirap, walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin, bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayad, libre-libro. Di ba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan, hindi ang bayan. Kasi nga nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Asan yung microphone? Sherry Ann. Sir, magandang hapon. Opo, Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang mahirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat mapag-uusapan eh. Dapat pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa Bagyo, tuwing may Bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may Bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan.
Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis Ay, Hindi naman. Okay? okay lang po. Okay na? Thank you, sir. Okay, but anyway, maraming salamat. Chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si Chairman yung mga rules. So, pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at mabuhay. Sana ang pagkasensyo ng bayan, pagmamahalan. Maraming sir. Sir, photo op po sa gitna. Hindi daw siya makikipagdebate. Di magiging member lang siya ng Committee on Silence niyan. Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Dadagdag pa ito sa mga pinapasweldohan natin sa Senado po na wala mang pakinabang. Yung mga naiisip niya po, hindi man pang senador, pang gobernador, pang mayor, dapat yun ang tinakbuhan niya. Executive position po. Yung Senado ang Kongreso po, legislation. So kailangan dyan, maliksi yung isip mo, marunong kang makipagdebate to defend your yung piece of legislation na naisip mong ipasa. Yun ang trabaho po ng pagiging senador, congressman, at dapat malawak yung iyong pagkaunawa sa mga bagay-bagay. May relasyon po sa kinakailangang maipasang batas. Yung ko po, inudyukan lang ito ni Digong. Di ba? Para may mga kakampi sila pagdating ng oras sa Senado, at least niya may numero tayo. Yung mga kakampi nila kasing senador, mga kababayan, nag-abandon ship na sa... Kung matalo pa si Bongo, pagkatapos si Senator Bato, paano na lang? Si Philip Salvador po, sure ball na yon. Ano niya, Mr. Maravillas, na sure ball? Sure ball na po sa kangkunga. Malabo yon. Kaya naghanap sila ng ibang mga kakampi. Naisip siguro si Kwan niya, may chance ito. Si Willie Revillame. Kasi yung mga voters na hindi masyado nag-iisip, iso-support po. Kasi yung mga botante po na hindi masyado nag-iisip, most of them po, mahilig sa entertainment. Pag na-entertain mo siya, ayos na, iboboto ka na. So sa dami na po ng mga artista sa Senado, ano na lang ang labas ng ating Senado ngayon? Yung mga incumbents, si Jinggoy. Tapos tatakbo for re-election si Lito Lapid, si Bong Revilla. Babalik si Tito Sen. Baka sobrang kalahati po ng mga pag hindi mag-isip ng maayos yung ating mga voters po, baka kalahati ng mga senador natin, artista. Di ba? Saan tayo populutin pa ganyan? In-invade na po ng mga celebrities yung politika. Pullback nila. Ayan po. Ang dami-dami na po ng mga celebrities sa Senado, sa Kongreso, pati mga local positions po, para mayor, gobernador, pati mga councilors. Ang mga bagong pangalan po, Actor Marlo Gumabaw, dito sa amin, Camarines Sur, for congressman. Si A.G. Falcon will run as representative of Oriental Mindoro 2nd District. Yung mga dati, si Arjo Atayde, dati na siya sa Quezon City. Si Richard Gomez, dati na din siya sa Leyte. Si Lani Mercado, tapos si Jolo Revilla, dati na rin siya sa Cavite. Si Nora Honor din, pumasok din siya as party list nominee. Pati pala si Actor Sanjo Marudo, second nominee din ng Alyansa Laban sa Substance Abuse para sa Bagong Pilipinas natin or ASAP na party list. So, lahat na po sila haros, in-invade na ng mga celebrities yung politika. Lalo yung mga malamlam na yung karir, wala na mga projects, botihan niya, tumakbo na lang tayo sa politika.
But anyway, kayo pa rin po ang kayo yung pipili, tayo na mga mamamayang Pilipino. Nasa sa atin yan kung papaluko tayo. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.